Panoorin niyo po muna hanggang matapos itong interview ni Ted Filon. Ito po ay interview niya dito kay Ping Lacson. At mararamdaman niyo po rito na kung ito man ay totoong investigasyon, ay tiyak babalik sa kulungan itong si Jinggoy Estrada at maging itong si Joel Villanueva ay ngayon makakatikim ng kulong. So, panoorin niyo po hanggang matapos para sa ganun po ay maramdaman ninyo kung totoo ba itong mga sinasabi nitong si Ping Lacson. At dito po ay nararamdaman ko na talagang ang sinasabi po rito walang pipiliin. So, tingnan natin. At bahala na po kayong humusga pagkatapos nyong mapanood ang buong interview ni Mr. Ted Filon dito kay Senador Ping. Ito na po, panoorin na po natin sabay-sabay. So, ayan. At ito na. Senator Ping Lacson, magandang umaga po sir at salamat sa panahon. Ted, magandang umaga. Kay DJ Chacha, magandang umaga rin. Saka sa mga sumusumaybay, magandang umaga rin. Salamat. Senator, ito pong cleansing na binabanggit po ninyo sa Blue Ribbon Committee, pwede ba namin maliwanagan po? Ano po ang punot dulo nito? Kasi nga yung isang staff member, at kumpirmadong staff member talaga yun yung nabanggit sa House hearing, yung Beng Ramos, talagang staff siya doon sa Blue Ribbon. So, iniisip ko lang, baka hindi naman lang ita yung Beng Ramos doon. So, minabuti kong mag-request sa PNP. Sumulat ako kahapon kay General Nartate para itulungan kami magtagawa ng tinatawag na RCBI, record check, saka yung background investigation ng lahat ng mga empleyado ng Blue Ribbon. Para magkaroon lang kami ng idea kasi ngayon lang ako papasok na bilang chairman sa Blue Ribbon, ay inam na yung hindi naman ito ipagpapauna kundi simultaneous doon sa tinatawag na pagtatrabaho. Magsagawa na rin kami ng internal cleansing. Okay, pero ngayon po wala pa kayong informasyon talaga dito po sa sinasabi. Ito ho yung Beng Ramos na Divina Gracia Ramos. Ano po? Correct. Opo. So wala pa kayong anuman pong informasyon kung ito bang si Divina Gracia Ramos ay may kaugnayan kay Senator Jinggoy o sa kanyang staff din sa kanyang office? Wala pa pong ganong informasyon? Inamin naman ni Senator Jinggoy yun sa kanyang press conference na dating girlfriend ng kanyang dating staff o kanyang staff. Yun ang connection na so far. At parang i-confirm pa namin na detail yata sa opisina niya rin ito nung araw. Hindi ko alam yung period, pero parang 3 taon yata nakadetail din sa office niya itong si Beng Ramos. Opo. Pero yung Beng Ramos na yun, as we speak, hindi na siya connected sa Blue Ribbon o nandiyan pa rin po? Tinransfer, hiniling ko doon kay Attorney Kimbo at saka sa Secretary General na i-transfer na muna. Kasi ang pinaka-holding group ng Senado, yung motor pool section. So, nandun na siya ngayon. Wala na siya sa Blue Ribbon. Pero, Ted, kasi ganito, napag-alaman ko rin na nag-undergo pala ng chemotherapy ito. So, medyo maselan. Kaya, hanggat maaari, yun lang, Ted, nag-express lang ng konting concern on the humanitarian side. Opo, we would like to exercise compassion in this case. We understand that, Senator. Correct. Okay, yeah. Sige. So anyway, Senator, itong cleansing ng Blue Ribbon, more or less, hanggang kailan po ito? Kasi I'm sure, alam po ninyo itong urgency po ng dapat yung imbestigahan. Yes, may schedule na hearing originally on Tuesday, next Tuesday. Pinamove ko lang ng Thursday kasi ino-organize namin yung mga records kasi wala mga markings Alam mo, di ba dapat pagka marami ka na naipon ng mga ebidensya, testimonial man o documentary, markahan dapat. Napansin namin, wala mga markings. Magulo yun. Pag nagtagawa kami ng committee report, mahirap yung maghahagilap ka pa ng mga dokumento. So, ino-organize namin yung mga records sa ngayon. Kaya humingi ako ng 2 araw na parang extension. At saka mabuti yung Thursday
hanggang gabi kami doon, abutin, okay lang. Hindi tulad pagka Tuesday, may session, mapuputol yun bago mag-alas 3 eh. Oh, okay. Opo. Sige po, kasi nga yung pong binabanggit yun, na everything po na maisusumite, lalagyan po ng markings bilang bahagi po ng either ebidensya o naman pong materyales. Ito pong affidavit ng mga diskaya, ito, namarkahan ho ba ito at ito ho ba, ito ba inyo na ho nabasa ng kabuuan, Senator? Hindi, kasi sa ngayon nga, ang ulat sa akin ng mga staff, walang mga marking. So, they're now in the process of doing those things, yung marking ng mga documentary evidence. Can you comment now dito po sa laman nitong Diskaya couple affidavit? Hindi ko nabasa. Ang alam ko lang kung ano yung lumabas doon sa kanilang, yung sa mga video clip na kung saan may mga pinangalanan mga congressmen. So, hindi ako makapag-comment hanggang... At saka patatawag ko ulit sila eh. Dahil tatanungin ko kung... kasi nagbago yun, parang nag-retract sila sa House eh. Dahil sa Senado, pinanggit nila si Speaker Romualdez at saka si Saldico. Pero sa House naman, parang may retraction eh. Nagpa-backtrack eh. Sinabi nila na hindi direkta, nababanggit lang. So, in effect, sinasabi na hearsay. So, liliwanagin na natin lahat yun. At kumpleto ba yung tell-all ba yun o... half tell. Opo. Senator, muli po, naunawaan po namin ang sitwasyon bilang bagong chairman, yung pag-aayos po ninyo, etc. Pero sa ngayon po kasi nga, gaya po ng tanong ko kanina po sa inyong counterpart dito po sa House, yung impresyon ng marami, kasi sa nangyari, doon po sa dating committee hearing po ng Blue Ribbon, ang inginuso ng mga diskaya, congressman, pati si Speaker at si Saldico. Sa kabilang banda naman, ang inginuso doon sa House ay mga senador. So ang impresyon po ng marami, parang nagkakanya-kanya dito ng agenda. Bata-bata, oo. Opo, ng agenda. Parang bata-bata eh. Go ahead. Kayo po bilang bagong chairman, paano po ninyo ma-address ito pong damdamin ng iba na para bagang may mga agenda? Yun nga, kaya mas mainam siguro makapag-usap kami ng counterpart para mayayos namin. Kasi alam mo yung impressional, parang kanya-kanyang bata-bata na itong isa, binabata ng House, itong rightly or wrongly, Ted, at saka hindi magandang pangitain na parang nagtatagisan o nag-aaway na yung House at saka yung Senate. Mas mainam siguro mag-usap kami ni Congressman Teddy Ridon para ma-sort out namin ito, para maayos ang takbo ng aming sarili-sariling pag-iimbestiga. Dito po ngayon kay Bryce Hernandez, ang sabi po niya kanina, they actually prefer na hawakan na ng Senado ito kumpara sa jail na baka daw may mangyayari. Anong take ho kaya niyo doon? I-clear ko ito kay Senate President Soto kasi ang ating nauna rekomendasyon at kinausap ko na rin itong minority leader, si Senator Gaetano, pati si Senator Marcoleta, kasi nga medyo magulo na sa floor nung nag-suspend kami. Sabi ko, okay ba sa inyo na, halimbawa, kasi nasa legal, alam mo Ted, niliwanag ko nga eh, kami yung may legal custody. Yung physical custody, hindi naman importante yun eh. Ang importante yung may legal custody, kami yung may matwid. Kung hihiramin man ng House, magpapaalam sila sa amin, hindi sa custodial center o kung saan man yung may place ng detention. At kung kami naman, anytime na pwede namin ipatawag at kailangan namin, kukunin lang namin yun eh, pa-escort lang namin sa aming OSAA. So walang masyadong, parang much ado over nothing, I'm sorry to say this. Yung pinagtalunan namin pagkahaba-haba sa floor, parang hindi naman talaga yun ang major issue. Kasi nasa amin ang legal custody eh. So walang problema. Ngayon, ang nauna ko rekomendasyon, as I was saying earlier, sa Thursday, ito i-clear ko kay Tito Sen, kasi siya namin yung nag-decide, silang dalawa na yung majority leader, na i-transfer na lang sa Pasay City Jail dahil nga mas malapit sa Senado. Okay. Ang aking rekomendasyon na una, pagkatapos ng hearing, pag nandun si Bryce Hernandez, hindi ko na papaalis yan sa Senate, doon na siya ididitine. At kung mauna naman yung House, halimbawa kailangan nila, may hearing sila ng Monday or Tuesday, ganun din, pa-escort na namin sa OSAA, pero pagbalik, diretso na sa Senate detention. Para, para lang merong control yung OSAA. Although, even sa Pasay City Jail o sa PNP Custodial, meron namang OSAA doon eh. Kasi yung sinasabi ng minority, na Senator Jinggoy, na baka raw ma-influensya ng kung sino,
para maiwasan na rin yung ganong pag-aagam-agam. Opo. Sa ngayon ho ba sa Pasig City Jail, may tao ang Senate doon to make sure na walang masamang mangyayari sa dito ho kay Hernandez? Meron. Maski sa social pati yung ng bisita, of course, yung lawyer, right niya yun Opo. Anytime pwede siya makipagpulong. Pero kung sino-sino pupunta doon, may listahan lang o kaya i-clear muna ng OSAA kung papayagan bang dumalaw. Opo. Pero mas makakatipid rin yata sa tao kung sa Senado na mismo itong si Hernandez, no? Agree ako dyan, Ted. Kaya nga, yun ang nauna kong proposition sa amin. Payag na rin sana kina Senator Alan na sa ganong kondisyon na pagkatapos ng hearing sa Thursday, hindi ko na paalisin sa Senado. Pero, of course, I have to clear that. Hindi pa kami nagkausap ni Senate President Soto tungkol dyan. Okay, sige po. May tanong na po si Chacha. Go, Cha, please. Yes po. Senator Ping, medyo curious lang po ako. Yung sabi nyo kasi gusto nyo sana pagbalik ni Bryce dito na lang sa Senado. Pero kung papayag pa yung minority or sina Senator Alan Peter Cayetano, so may possibility na hindi po sila pumayag. Bakit po kaya? Anong rason? Hindi. Wala na. Kung hindi sila papayag, yun ang gusto nila Ba't hindi sila papayag? Okay, oo. Ang Kung una nga sakali nila, hiling, bakit daw dinala sa custodian? Pasay, Kaya oo. nga kinlarify ko, yung physical custody is of no moment. Kasi ang mas importante, sino ba yung may legal custody? which is Senate. Halimbawa, sabi ng LTO, gusto kailangan na itumon si Bryce Hernandez dahil sa fake na driver's license, magpapaalam muna sila sa Senate kasi Oo. kami may legal custody. Oo. Ganon din ng House. Kung kailangan nila, magpapaalam sila sa amin. Opo. Senator Ping, sa paparating na investigasyon po sa Webes, sinasabi nyo kanina, yung po kasing mga ibang contractors dito sa napansin ko, this past investigations, even sa Kamara man yan or dito sa Senado, hindi nabibigyan ng chance yung ibang contractor na makapagkwento. Mabibigyan na po kaya ng pagkakataon itong ibang mga contractors Yes. natin? Actually, lilimit namin kasi ang naging kalakaran, pasantabi lang doon sa amin, hindi ko pinupulaan, Pag pinatawag mo lahat yung 15 top contractors na nabanggit ng Pangulo, medyo unwieldy, magulo Tapos meron ka pang mga DPWH officials, meron ka pang DPM, meron ka pang napakarami, hindi talaga kung saan napatuon yung medyo sensational, doon na napapatuon at nakatanga lang yung iba sayang yung oras din nila, may mga trabaho sila sa opisina. So, ang gagawin namin, inaayos din namin yung listahan ng mga imbitahan sa Webes. Kung sino lang yun talagang may mayambag at resource person. Nung iba naman na tingin natin, hindi naman sila mas importante. Sa mga susunod na lang sigurong pagdinig para hindi sinasayang din yung kanilang oras. Oo. Kayo po, Senator Ping, kung kayo mismo tatanungin, sino sa mga contractors ang gusto nyo munang unang isalang bukod sa mga diskaya? Well, marami. Mga nabanggit. Yung Wawaw, marami pang tatanungin doon. Yung SIM, na kung saan dinoktor yung pagpa-private billing na ipakita ko sa aking privilege speech na 2 days lang, naningil ka na ng 46%. Opo. Yung mga ganon. Tapos yung WJ, ito yung bagong pwedeng imbitahan na kung saan nabanggit ito sa House na ito yung contractor na magdi-deliver ng obligasyon, meaning lagay. Doon niya sa sinasabing si Beng Ramos. Gusto namin i-clarify yun. Kasi ang latest na information, tinacheck ko yung CCTV. Kung dumalaw doon yung WJ na yon, kung sino man yun, at ito'y pinapaalam ko na sa staff na alamin at imbitahan. Pero kami nakitang footage Parang I think August 19 kung di ako nagkakamali. Dumalaw talaga siya, yung WJ, at merong opisinang pinuntahan doon sa Senado. So yun ang aming ka-clarify. Ba't siya dumalaw doon at sinong pinuntahan niya? August 19 po ito, Senator? Kung di ako nagkakamali, thereabout. Kasi mabuti nahabol kasi alam mo, alam ko pagka yung mga CCTV footage, 1 month lang ang lifespan yan nabubura na yun automatically Pero nahabol yun, naimpormahan ako ng Secretary General na nandyan, nakita nila at mayroong pinuntahang opisina. Yun ang kailangan maliwanagan. Kasi, alam mo, yung kasabihan na the plot thickens, ito yung inaalam natin Tapos may sinasabi si Bryce Hernandez na 355 million pesos na binagtak di umano. Sinasabi niya, ito di umano to, aligasyon niya, na binagtak daw ni Senator Jinggoy. So, chinecheck na namin doon sa GAA kung totoo bang merong insertion na nangyari sa Senado na 355 million at sino yung nag-insert.
para mas maliwanag, para mas kumpleto. Kasi ako mahilig ako sa resibo eh. Hindi po pwede yung sabi-sabi, kakagatin mo eh. Opo. Ayun pong sinasabi ninyo na pagdalaw nitong WJ, sino-sino po ito? Nakita na po ba kung ilan sila? At gaano katagal kaya, Senator, bago malaman kung kaninong opisina nagpunta po ito? Actually, alam na namin kung saan opisina. Gusto ko lang ma-validate na kung totoo yung opisina napuntahan. Kailan maingat. Pero lalabas naman niya, ipapakita ko yung sa pagdinig, yung mismong CCTV footage kung saan opisina siya nagpunta. Ano ho bang At sino yung kinausap niya. Ano ho bang Kung makikita kung sino kausap. ano ho bang kahalagahan nun, Senador, para maintindihan po ng taong bayan? Yung footage na yan at yung pangyayari. Go ahead, sir. Ang tawag ng abogado dyan, circumstantial evidence. Pag pinagdugtong-dugtong mo, yung kinonek mo yung dot, merong pahayag si Bryce Hernandez na ganito. Ibabangga mo yung sa record, official record ng General Professions Act ng 2025. So nalaman na namin doon sa 355 na yon, meron na na-award noong May 2025. So alamin namin anong status nung in the works yun, binabe-verify ko na yung 5 identified na proyekto na nanggaling doon sa 355 million na yon, na di umano sinasabi ni Bryce na binagsak sa engineering district nila. Pinapaalam ko yung status ng proyekto. Kung baka mamaya pareho noong sa team at saka sa IM na hindi naman ginawa, pero umandar yung papeles at naningil. Yun ang gusto ko malaman. Kasi yun ang pattern eh. Alam mo, pag may pattern ng ganun, modus operandi na yun eh. Kasi 6 yung case studies o kaso yung pinakita ko doon sa privilege case na iba-iba pero halos pare-pareho, tulad yung isang larawan yung ginamit para makatingin na uli sa second at saka sa third billing. Yung mga ganon. Opo. Yun ho bang 600 million daw po naman na ibinaksak din, ginamit din po, ginamit ang pangalan po ni Senator Villanueva dito. Are you also looking to that? Yes, lahat ng po pwedeng tingnan, dapat matingnan, pasensya na rin sa mga kasama ko kasi kung magtatago tayo, meron tayong pagtatakpan, mawawala ng saysay lahat yung inquiry eh. Alam mo tayo, ang inquiry namin, in aid of legislation, so mabuti na nga, medyo nakipag-ugnayan na ako kahapon kay Mayor Magalong, pati kay Secretary Vince Dizon. Ang inaabol namin dito, kasi hanggang walang formal complaint, at the very least, yung formal complaint na idadakit do sa ombudsman o kaya ipapile sa DOJ, kasi maraming kaso, yung in-enumerate yung kaso, saksakan ng dami yun eh. Hindi pwede mag-break ng account yung AMLAC, yung Anti-Money Laundering Council. Yun ang isang requirement nila, basic requirement. Never mind the information na ipapile ng DOJ o ng ombudsman para makapag-file sa korte sa husgado. Ang kanilang lang requirement, complaint. So, ngayong araw, nag-usap kami ni Secretary Vince Dizon, binigyan ko na sila ng USB ng aking mga, kasi kumpleto yun sa amin eh. Opo. Puro dokumento yun, hundreds of pages of documents na kung saan maliwanag na dinaya yung gobyerno. So, right off, pwede na agad yung malversation through falsification of public documents. So, papasok na sila doon. At saka yung concealing or use of fictitious name, pagpasok sa casino, swak na rin yun. Tapos yung 6713, swak na rin yun kasi related, alam mo, code of conduct yun. Pumasok ka sa casino, government official ka. May violation pa ng yung PD 1869, yung bawal pumasok sa casino. Napakaraming kaso, pati yung LTO na nga eh. Meron ding patas dyan na kung saan gumamit yan ng alias paggamit ng lisensya. Meron ding sumataklaw na penalty dyan. Opo. Yung nga po, klaro po, yung nailatag, kumbaga spoon feeding na ho yung paglalatag ng mga kaso eh. Pero ito lang po, para hindi nandun na kahapon kasi, nagkataon din, nandun yung acting ombudsman, si Ombudsman Dante Vargas. Binigyan ko na rin siya ng kopya ng USB. At ang sabi niya, sige, bukas na bukas din, idadapit ko na ito. Sabi ko, kung pwede po, Justice, sabi ko, kung halimbawang naidakit yun na, kung pwedeng gumana kaagad kayo ng sulat o request sa AMLC para makapag-umandar na yung proseso. Kasi mahalaga yung mapes yung account eh. Alam mo sa America, Ted,
pagka ganyan, nilulumpo yung sinasakdal kasi hindi magamit yung resources. Ang tawag namin dyan sa military operations o police operations, resource denial. Kasi kung gagamitin mo yung bilyong pisong kinita mo para i-defend yung sarili mo sa korte, medyo tagilid yung gobyerno. Kaya mas mainam na ito yung ma-weaponize yung gobyerno para lumpuhin mo na, para hindi na makagamit ng, alam mo na, Opo. yung gusto ko sabihin, kung marami kang resources, marami kang pwedeng gawin eh. Opo, yung nga po. Yung nga din po napapansin po ng iba, mawalang galang lang po, no, sa executive, yung kapagalan, pati ho dito sa ombudsman, ng pagkilos para habulin, no? Kasi siguro inyo nga nakita yung bulto-bultong pera, di ba, doon sa billiard table, no? Oo, na klarong-klaro po na may hawak sila ng ganung kalaki pong cash. Senator, meron din po mga nagtataka ngayon, nabanggit niyo po si Mayor Rene Maglangke, di ba? Opo, mayor pa rin siya. Yes. Mayor pa rin siya ngayon. Pero hanggang ngayon daw walang suspension o preventive suspension order either from DILG, Office of the President o Ombudsman, considering po na siya ay local official. Yes, at the very least, meron siyang magiging kaso, administratibo man o criminal, doon sa Code of Conduct kasi nasa government ka, tapos kontratista ka, mag-divest ka. Eh hindi nag-divest kasi may record kami na habang mayor siya, siya pa rin yung presidente ng Global Creep Builders actually. Na siya na rin ang nagsabi na bilyon-bilyon yung kanyang kontrata sa buong Pilipinas. Eh yun nga, naidugtong namin yun na yung MBB properties naman, ang mga stockholders doon, of course, binago na nila nag-amend sila, August 15 lang, ito lang. Binago na nila yung nagpalit na sila ng stockholder. Siguro napansin nila, delikado ito. Pero nakita na namin yung kanilang GIS noong 2024 at nakalista doon yung mga anak ni Mayor Maglangke, anak ni dating Yusek Bernardo, anak ni Secretary Bonoan. So doon, ang sinabi ko, wala akong conclusion na sinasabi. Ang sinabi ko lang, kayo nang bahala mag-connect the dots. Kung bakit napakalakas na kontratista ni Rene Maglangke. Yung pala, may ugnayan sila ni dating Secretary Bonoan. Kasi alam mo, medyo na-concern ako doon sa laging pahayag na lang sa inyo na-interview niyo mismo si Secretary Bonoan noon Tinatanggi niya na sabi niya, isolated case yung nadalo ng Pangulo. Pati yung sa nauhan, nililigaw niya na yung Sitio Dike na pinasyalan ni Secretary Dizon kahapon din. Sitio Dike nasa barangay Apitong, parang gusto niya palapasin. Hiwalay na barangay yung Dike, which is a sitio ng barangay Apitong. Yun nga, nandun nga yung ghost Opo. Sige po. So, may iniiwas siya. So, ang aking sinasabi doon, baka naman sinasabi niyang isolated case yung nadalo ng Pangulong Bongbong Marcos para wag nang maungkap pa yung mga iba pang mga proyekto na kung saan may mga problema rin. Opo, at sigurado po ipapatawag niyo si former Secretary Bonoan sa inyong mga pagdinig, Senator. Under consideration yun kung ipapatawag sa ulit. Opo. Sige po. Senator, I know that you're so busy this morning. Ito lang po, yung pong sa counterpart nyo sa Kamara, meron pong nag-motion na doon ng full disclosure sa mga miyembro nila sa possible conflict of interest or relationship sa mga kontratista na iniimbestigahan. Kayo po ba sa Senado, ano ho ang balak ninyo? Kung meron man po, doon po sa usapin na baka may relasyon personal o ano man po doon sa mga contractors? Wala pa kami doon sa punto na yon. Kasi mas maraming sa Kongreso na congressman na contractor pa. Opo. Kaya dito sa amin, wala pa kami doon Pero lalabas din yun kasi mahaba pa namang usapin ito Inuuna lang natin yung mga prioridad para na kung saan makatulong kami doon sa independent commission. Kasi separate yung effort na yun Dapat nagko-complement yung dalawa Kaya nga ako agad-agad yung sa privilege speech ko pa lamang, binigay ko na agad kay Secretary Dizon kasi mabilis din siyang umaksyon. Ngayon papunta na raw siya sa ombudsman Oo nga po, nakita ko na yung po. sa independent commission, si Mayor Magalong kasi parang virtually member na siya nung independent commission. Nag-usap na rin kami kagabi at sabi ko, ipakuha niya na yung USB para may pagsimula na rin sila. Kasi maliwanag na ebidensya, sabi ko, open and shut case na itong mga hawak namin kasi puro
official documents eh. Opo. Klaro nga po. O sige po, so Senator Ping, salamat sa inyo pong panahon at muli ho kami tatawag para makapagpaliwanag po kayo sa mga nangyayari po ngayon dyan sa Senado, particularly po in your committee. Salamat po, Senador.